Anong balita mga pare ko eh? So naging usap-usapan na nga dito sa media ang pag-trade dito kay Karl Anthony Towns. Well, actually, agarantin din nag-tweet itong si Karl Anthony Towns. Yan ay mga dots lamang. So alam natin ang ibig sabihin yan. So kahit na si Karl Anthony Towns ay nasurpresa sa trade na ito. Mukha nga nung nalaman natin ang balita na siya ay na-trade, ay doon niya rin nalaman ang balita na siya ay na-trade. Napapunta na nga siya sa New York Knicks. Marami talagang nagulat ng mga NBA fans na naging trade na ito. Well, ganun talaga dito sa NBA na bigla na lang ang nagiging kaganapan. Ito ang magiging sagot kung bakit ginawa ito ng Minnesota Timberwolves. At marami rin mga fans na nagtatanong bakit hindi na lang si Rudy Gobert. Dahil nga yan sa contract issue ni Karl Anthony Towns. For the next 4 years will make 220 million US dollar. On average per year ay 55 million US dollar ang ibabayad ng Minnesota dito kay Karl Anthony Towns. At base nga yan sa CBA ratings rule dito ng NBA para nga makaiwas sila dito sa penalty tax ng mga millions of dollar. At yan ang naging rason ng Minnesota Timberwolves. Pero pag-usapan natin ang pagitan ni Towns at Randle, may mas napatunayan si Julius Randle kumpara kay Anthony Towns. Kahit pa na nakapasok si Towns sa West Finals. Si Randle bumuhay ng franchise ng Knicks mula nung dumating siya doon. Nung wala pa kasi doon si Julius Randle, ang huling nakapasok sila sa playoffs ay noong 2013 pa. Panahon pa yan ni Carmelo Anthony. Nung dumating si Julius Randle ay nakapasok na sila ng 2021. Ang notable na player na kasama ni Randle ay si RJ Barrett. Samantalang si Karl Anthony Towns ay hindi siya subok na player para makapagdala sa playoffs. Yung unang pumasok siya sa postseason ay dahil yan kay Jimmy Butler pa, taong 2018. Nung umalis na dito si Butler, nakabalik lang ulit dito si Karl Anthony Towns sa postseason noong 2022. At dahil naman yun sa anak ni Jordan na si Anthony Edwards. Kaya hindi rin nakakapagtaka na i-trade ng Minnesota ito si Karl Anthony Towns kumpara dito kay Rudy Gobert. Dahil meron ng Anthony Edwards na kaya ng bumuhat papuntang playoffs. Nung nawala kasi si Towns last season dahil sa injury, merong standing na 14 wins and 6 losses ang Minnesota nun. Noong 2023 naman, 29 games lang ang nalaro dito ni Karl Anthony Towns. Meron siya ditong 15 and 14 na record. Nung hindi siya naglaro, merong 27 and 26 ang Minnesota. Halos pantay lang din. Kaya sinabi dito ni Evan Turner na magsisisi ang New York Knicks na tinrade nila si Randle at DiVincenzo kapalit dito ni Towns. Dahil nga yan, masubok dito si Randle kumpara dito kay Towns. Pero kasama naman dito ni Towns sa New York Knicks na si Jalen Brunson at si OG Anunoby na kaya siya ditong buhatin. Ang Knicks din, ang problema nila ng karaang season ay ang mga sentro dahil yan sa injury. Si Mitchell Robinson ay na-injured na yun last season. Wala sila ditong prime center na naiiwan. Kaya pasok dito si Karl Anthony Towns sa New York Knicks. Samantalang kamakailan nang hinimok kay Lavine na sumali na dito sa Purple and Gold. Hindi ito ang unang beses na link si Lavine sa Lakers. Pero ito pa kasi ang isa pang problema kay Lavine na mataas pa dito ang kanyang natitirang kontrata na nagkakahalaga pa ng 43 million US dollar per year. Lalo na maraming umaasa na isa pang superstar na madadagdag dito sa Lakers. Maraming mga fans ang naniniwala ang pagsama ni Lavine sa Lakers ay magdadala dito ng panibagong lakas. Pwede niya maaari dito makuha ang kauna-unahan niyang championship. Kilala dito si Zach Lavine na isa sa pinakamahusay na scorer at ang posibilidad na makita siya maglaro sa tabi nila LeBron James at Anthony Davis ay labis dito ikakatuwa ng mga fans. Gayunpaman ay hinihintay rin dito ang galaw ng management ng Lakers. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ito ang pag-trade sa kanya papunta sa Lakers. Ano kayo masasabi nyo dito mga pare ko?